Official na nga mga boss na dahil nga dito sa mga blue na harang na to, sarado na ang Manila Bay at hindi na siya open sa public. What's up mga boss? Anong balita sa inyo? At sa atin ang balita, since nakauwi na nga tayo dito sa mahal kong Maynila, kamustahin na rin natin kung ano na nga bang balita sa mahal nating Manila Bay. Bale, ito na si Manila Bay mga boss. Ang update pala dito, ilang buwan tayo hindi pumunta, meron na siyang kulay blue na harang. Ayan, maraming mahabang harang na yan. Tapos mukhang bawal na pumunta doon sa loob, hindi na siya open sa public. Ayan, may malalaking ano na para sa construction. Ayan, 4 yun nandito. Siguro yan ay naghuhukay ng mga kalat. So ayun yung update. Tignan natin kung ano pang meron dito. Pero mukhang open pa siya sa public kasi may mga tao pa doon. Bawal na pumasok? Bawal na po. So bawal na nga daw pumasok. Hanggang dito lang tayo. Ayan, pero yung ba't sila nasa loob? Di na siya open sa public, sir? Sa kabila. Yung kabila open pa. Inuuna lang ayusin tong kabila. So yun, sabi ni boss, hindi na daw siya open sa public. Itong kabila daw pwede pa. Pero hindi ko alam kung bakit may mga tao dun sa loob. Baka siguro kamag-anak niya kaya pinayagan niyang pumasok. Pero yun nga, so yun, at least alam natin na hindi na open sa public yung side ng Manila Bay na yun. Yun yung vlinag ko nung unang-unang punta natin dito. So tingnan natin dito sa kabila. Ito na, yung sinasabi ni boss na side na open daw sa public. So ayan, may mga tao nga. Ayan, may mga nagja-jogging pa din. Pero ang napansin ko dito, wala na yung mga nagtitinda. Pero meron pa ditong konti. Hindi sila katulad nung dati na bawat sulok may nagtitinda. Konti na lang titinda ngayon, pero may mga nagja-jogging pa. Silipin natin. Yan na yung itsura niya dati, mga bato yan. So doon lang kasi talaga yung buhangin, doon yung pinupunta natin dati. Nandiyan na yung mga pang-construction. Ito puro buhangin na rin siya ngayon, pero yung buhangin niya parang bundok, hindi katulad nung nakalatag na pa ganon. Tapos may gumagawa na rin dito. Nilalakad ko lang yung nilalakad natin dati, ganito din. Kaso nga lang may mga ganito na ngayon. Yung mga buhangin na yan, tsaka wala na yung mga nagtitinda dito banda. Lumipat sila doon banda sa labas. May kalesa pa din naman. Pero damang-dama mo na under rehabilitation siya kasi puro buhangin na ganyang kalalaki. Ayan, doon banda maraming tao. Habang naglalakad ako, may nakita ko na ito, daming basura. Mukhang ito na yung mga basura na nakuha ng mga pang-construction na malaking sasakyan na yon. So yan, may mga bote pa doon. Ito mga basura. Mukhang ito yung mga galing sa dagat. Tsaka tignan nyo, butas na to. Dati nakasarado yan eh. Ito, binetap tayong boss dito. Pasok po sa vlog yan. Taga saan kayo boss? Taga QC na yun, no, sir. Ito siya. Mga tornilyo. Para saan yung tornilyo boss? Tinanggal to kasi nilipat dyan. Okay. Ay, para dito. Okay, yung tornilyo lang pala to. Itong harang. Pag gabi boss, wala nang natutulog dito? Yun. Ayun yung sinabi ko sa nakaraang vlog natin na masusolusyonan lang din yung paglinis nito kung wala na yung mga natutulog dito pag gabi. Kasi nung pumupunta nga kami dito ni Abby ng gabing-gabi, dito na rin sila nagsisiyar, nakikita namin kapag madaling araw pag pumupunta kami. Ayan, nililipat lang pala nila yung barikada. Hindi ko masabi na medyo nakakapanibago yung pakiramdam dito sa Manila Bay. Pero hindi siya medyo talagang ramdam na ramdam mo yung pagbabago. Kasi nga, konti na lang yung tao. Wala na masyado yung mga nagtitinda. Tapos konti na lang din yung mga pumapasyal dahil nga dito sa kulay blue na harang na to na sumisimbolo na sarado na siya sa public. Mga mamayang alas 6 daw, dapat daw wala ng tao dito.
Parang yung ginagawa nila sa Intramuros. Tingnan nyo, pagdampot ko ng camera ko, alam niyo yung feeling na ayaw mo na dumiretso kasi wala naman tao. Kumbaga, kung didiretso ako lang yung mag-isang naglalakad dito na magmumukha akong pasaway. Balik na lang tayo. Tsaka maganda nito, pagkatapos nilang ayusin tong Manila Bay, tulad ng sinabi natin dati, sana lagyan nila ng maraming gwardiya para mapanatili talaga yung kalinisan nitong lugar. Kasi sayang talaga, kasi maganda talaga yung lubog ng araw dito. Ayan. Sa ano na lang, maganda sa tinapay, boss. Sa tinapay na lang, boss. Boss, kamusta kita natin? Ito si boss nagtitinda dito. Humina daw yung tinda nila kasi nga wala na masyadong pumapasyal. Tignan nyo naman. Inubos ko na lang tong binili natin na ice cream sa tinapay. Sarap. 25 lang. Masabi natin na malaki yung pinagbabago nitong Manila Bay talaga. Pati yung bilang ng tao na pumupunta, konti na lang. Dati may mga pamilyang nagpapasyal, pero nga dahil kasi nga yung ganitong itsura na nakaharang siyang ganyan tapos ang daming buhangin, talagang hindi muna siya magandang pasyalan ng mga pamilya. Nakakumonti yung mga tao na makikita mo nakahiga dito banda, yung mga nagtitinda. Ito, tanongin natin si ate. Kasi ate may nagtitinda dito. Ayan. Ito, tanongin natin si ate kung anong epekto sa kanila nito. Tinatapunan ng basura. Kasi tinatapunan ng basura yung dagat. O ngayon, aalisin nila yung sibol. Okay. So, hindi rin pala nila wala masyadong epekto sa mga nagtitinda dito dahil nakapagtinda pa din naman sila. Although kumonti naman na yung mga nagtitinda. Tapos dati dun sila natutulog sa seawall. Yun yung inayos ngayon. Ngayon daw dito muna. Sige ate, magbabayad na ako. Ang report pala dito, may mga ilan na basurahan ako nakita. Yan, katulad ng mga yan. Ate, salamat po. Sa ate, skincare routine, no? All in all, masaya pa din naman yung mga tao na nandito, yung mga nakatira dito, yung mga nagtitinda, yung mga pumapasyal. Masaya pa rin naman sila eh, may mga nagja-jogging pa din. Pero yung itsura nga lang ng Manila Bay yung nagbago. Na nililimitahan na lang talaga nila yung tao sa loob. At may oras na daw na isasarado yung loob. Tapos lahat dito na lang sa labas, pati yung mga natutulog dito na lang muna sila, hindi muna sila dun sa seawalls. Pero hindi siya completely sarado. May oras lang, hindi katulad dati na 24 hours bukas siya. May oras na ngayon na isasarado. So yun, so at least nabisita natin yung pinakamamahal nating Manila Bay, na yung pagbabago niya. Ayan, yung sunset, pero hindi natin siya mahihintay kasi may lakad pa tayo. Ang ganda talaga dito. Okay, dito na natin iniwan si Choy. Yun! Walang kumuha kay Choy. Nandito na tayo sa bahay at alas 6 na. Hihintayin na lang natin mag 9:30 para sa pangalawang mission natin sa araw na to. Dahil ngayong araw, tulad nung episode, sinabi ko sa episode natin kahapon, ngayong araw dadating si Tita Basie at si Jonah. At 9:30 natin sila susunduin sa NAIA Terminal 1. Mamayang gabi, 9:36 pa lang. So meron pa tayong 3.5 hours para magliwaliw bago tayo pumunta doon sa van na service para sunduin natin sila. 9:20 na, so 10 minutes na lang parating na yung van na gagamitin natin papuntang NAIA para sunduin sila. At kasama na natin si Abby at saka ang ating niyang maganda. Ayan, si Ate Jack. Ayan, wala pang boyfriend yan mga boss.
Pagdating ngayon, nila Tita Basie, kasama nila to si Ate Jake. Magsi-Singapore muna sila ng 1 linggo ba? 4 days Singapore. 4 days Singapore, 4 days Thailand. 4 days Thailand. So bali wala muna sila. Tapos pagbalik nila ng Pilipinas, April 12, babiyahe tayo pa Pangasinan. April 13, birthday ko mga boss. 23 na ako. So mukha lang tayong 22. So yan, so 23 na ako, magbe-birthday ako nito sa Pangasinan na. Daming tao. Tara, Beng. Basta na. Tita. Ayun po yung sakyan. Ayun sila dalawa, oh. Ayan, tayo. Grabe. Ay, doon. Pahiya siya, hindi kinuha yung pala. So yun guys, vlog overtake. Kasi si Take Power. over. Ay! Take over. Overtake? Sasakyan yun na. Take over. Okay, vlog takeover kasi yung may-ari ng Cam S, ayun, busy siya kumain ng chocolate. So, speaking of chocolate, dito yung mga ibang padala ni Mami, ayan. So, sinalansan na namin dito, ayan, yung mga ipapamigay na chocolate doon sa mga bata sa Pangasinan. So, sa isang pack na ganito, for example, isang pack na ganito, meron siyang naka-segregate na ganito. Ito may yung ganito. Mahilig kami sa ganito, siso. Mainit ang panahon. Singapore. Yan na, binuksan na nila yung mga box na nagkakatingin na ng dala. Basta ako, may chocolate, okay na tayo. Daming chocolate, oh. Ay, ayun sinasabi si Ivy. Ay, ito. Para pag magsusuot ng damit. Tsaka naiihi ka, restroom na eh. Okay. So, may dalang mga plastic kasi parang erinola. Rainy. Okay. Ganda na ito. Daming chocolate. Ano, merong ilaw na gumano. Hindi! Hindi! Nag-hallucinate ka lang. Hindi siya airplane. Parang ano siya, parang light lang siya, tapos ang bilis. Tapos, Baka bulalakaw. Nag-wish ka sana. alam mo yung parang orb siya. Ito na mga boss, yung chika bebe na sinasabi ko na susundin natin. Ayan! Dalaga Pilipina. Parang talaga... Alam mo pala yung kahit nandun ka, no? Hindi, nakita ko lang yung recently. So yan, nagyayaya siya ng... Baguio! Tara? Pagod tayo. Lagot ka kay Mami. Papaalam mo na siya kay Hindi ako Mami. papagod. Sinusulit ko nga dito eh. Magpaalam ka Ano ako ka kay muna Mami. kasi wala na akong time. Imagine mag-north. Oh, hindi pa tayo dito. Excited ka? Ay, Paolo. Ang galing na to. Sa'yo to. Ayan, nag-i-impake na sila. So, pumayag si Tita Basie. At tuloy tayo sa Baguio ng isang araw lang. Biglaan. Dahil kay... Parang wala ka naman dun. Oh, yan! So, ay, tita. Ito na yung nangyari ngayong araw, mga boss. So, dito na natin natapusin to. Maliligo lang ako, mag-aayos. Pupunta tayo ng Baguio ngayon. Kasama natin si Jo. Tsaka si Abby. Kasi si Jo, siya talaga yung tiga Baguio. Siya yung pinsan ni Abby na pinupunta namin dati sa Baguio. So, ngayon nandito na ulit siya sa Pilipinas. Gusto niyang pumunta muna ng Baguio bago sila pumuntang Singapore at Thailand. Hi! So, ang gagawin ko ngayon, hindi ko na dadalhin. So, pasensya na, hindi ko na muna dadalhin itong 70D. Dahil ang biyahe namin ay mamayang alas 4, darating kami dun mamayang alas 10. At bukas ng alas 7 ng gabi, uwi rin kami dito sa Maynila. Gusto lang ni John ang sulitin talaga yung oras niya dito sa Pilipinas. So, gusto ko muna na wala akong daladalang camera at laptop.
Ang dadaling ko lang muna ngayon damit at yung kung ano nga bang kailangan natin papunta ng Baguio. Pero kukuha pa rin ako ng shot gamit yung cellphone ko. Ayoko na lang muna dalhin tong sa 70D. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa pagsama sa isang mahabang araw na naman na to. Kayo nasa Manila Bay lang tayo. So maraming salamat sa 206,000 na mga boss ko na solid na sumusuporta sa channel na to. At paparating na nga yung mga travel vlog natin mga boss. So kapit lang kayo dyan. So maraming salamat ulit sa 206,000 na mga boss ko. So, kung di ka pa isa sa mga boss ko, i-hit mo na yung subscribe button, boss. At maraming salamat ulit mga boss sa magsama sa araw na to. Tignan yung mata ko. Talagang antok na tulog ako sa biyahe na ito. So yun, sa Baguio na naman tayo. So yun, so hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat at kita-kita ulit tayo bukas. Pipilitin ko bukas. Shoutout nga po pala sa Ocampo family and sa Gig International Vocational po sa pinag-aaralan. Yun. Ako, shoutout sa buong Bulacan State University Meneses Campus, yun lang. Salamat, boss. Salamat boss. Thank you, thank you. Shoutout nga pala sa mga MC siya na nanonood sa vlog ni Boss Pao. Subscribe kayo sa channel doing sa Panta Vlogs. Anong section ka boss? St. Albert the Great. Yun boss, thank you.